Smith, you see that? Your logic is sound. I can't fight 6 AI soldiers! How do I shoot backwards? If you synced, you would know the shoulder cannon can swivel. Shut up and swivel it! Fire! Fire the ion bomb! Atlas, that is not advisable. Do it, Smith! Sa malapit na hinaharap, ang sangkatauhan ay nabubuhay kasama ang mga artificial intelligence bot na tumutulong sa lipunan sa mga makamundong gawain. Isang araw, biglang na-bypass ng mga AI ang kanilang mga security protocol sa ilalim ng pamumuno ni Harlan, ang unang teroristang AI. Binuo siya sa Shepard Robotics ni Val at dati ay may kaugnayan sa batang anak na babae ni Val na si Atlas. Gayunpaman, walang nakakaalam kung paano niya na-override ang programming ni Val na siyang pinakamahusay sa mundo. Nagpadala si Harlan ng drone army upang salakayin ang Bangalore, na pumatay ng 50,000 katao sa proseso. Nagsimula ito ng digmaan sa pagitan ng mga tao at ng mga AI, at pagkatapos ng 10 araw ng matinding pag-atake sa buong mundo, ang mga AI ay pumatay ng mahigit 1,000,000 sibilyan. Kalaunan, nilikha ng gobyerno ang ICN o International Coalition of Nations, na agad na nagsagawa ng counter-attack laban sa mga AI. Ang labanan ay nangyari sa bawat bansa, at unti-unting natalo ng ICN ang mga hukbo ng AI. Dahil dito, umalis si Harlan sa planeta gamit ang isang rocket, at nag-iwan lamang ng mensahe na nagsasabing babalik siya upang tapusin ang kanyang nasimulan. Makalipas ang 28 taon sa USA, isang ICN team ang pumasok sa isang gusali at gumamit ng scanner para tingnan ang lahat ng tao sa loob, hanggang sa makita nila si Casca, isang AI. Nagmamadali silang umakyat ngunit bago pa nila masira ang pinto, inatake sila ni Casca. Nang paisa-isa, sinimulan ng AI na patumbahin ang mga sundalo, gamit ang kanilang sariling mga armas laban sa kanila. Walang epekto sa kanya ang mga bala, kaya madali lang para sa kanya na magpatuloy. Nang matagpuan niya ang kanyang sarili na napapaligiran ng ilang mga sundalo, tumalon siya sa ibabang palapag, para lang madatnan ng isang makinang naghihintay sa kanya para patumbahin siya ng electric shock. Kinaumagahan sa Los Angeles, ang anak na babae ni Val na nasa hustong gulang na si Atlas, ay ginising ng computer sa kanyang bahay. Habang nagpapatuloy siya sa paglalaro ng chess mula kagabi, pinanood ni Atlas ang balita at nalaman na nakuha ng ICN si Casca, na naging bahagi ng inner circle ni Harlan. Dahil nagtatrabaho siya bilang isang counter-terrorism analyst para sa ICN, agad siyang naghanda na umalis, para lamang makakita ng isang sundalo sa pintuan. Sa kanyang paglabas, chineckmate ni Atlas ang computer. Sa base, sinabi ni Colonel Banks kay General Jake na ang pagsama kay Atlas sa misyon ay isang masamang ideya, dahil siya ay unstable at antisocial. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya na si Atlas ang lubos na nakakakilala kay Harlan, at ang tanging pagkakataon nilang makakuha ng intel mula kay Casca. Kalaunan, dumating si Atlas at pagkatapos na dumaan sa isang mabilis na pag-scan, dinala siya ni Jake sa interrogation room. Nilapag niya ang kanyang paboritong chess piece at binuksan ng isang box na nabunyag na ulo ni Casca. Nakilala siya ng AI ngunit tumanggi siyang sagutin ang kanyang mga tanong, kaya ginamit ni Atlas ang kanyang chess piece para makapasok sa kanyang ulo at sinimulan ang pag-hack. Pinagtawanan ni Casca ang kanyang pagtatangka dahil perpekto ang kanyang security, ngunit inanunsyo ni Atlas na natagpuan niya ang lokasyon ni Harlan at isinulat ito. Mahirap para kay Casca na paniwalaan ito at tama siya. Nagkunwari si Atlas na nakuha niya ito at gumawa ng doodle para pilitin siyang isipin ang lokasyon, dahilan para lumabas ito sa screen. Lumalabas na si Harlan ay nagtatago sa GR39 sa Andromeda Galaxy. Your fear led me right to him. Nobody really cared. Sa sobrang galit, sinubukan ni Casca na umatake mula sa kanyang bibig, ngunit si Atlas ay protektado ng isang force field. Pagkatapos ay ginamit ni Atlas ang chess piece para iprito ang ulo ni Casca. Kalaunan pagkatapos ng isang pulong, ipinaalam ni Jake kay Atlas na gusto nilang hulihin ng buhay si Harlan, dahil gusto ng AI production company na suriin kung ano ang mali para itama ito sa hinaharap. Si Banks at ang kanyang pangkat ng mga ranger ay lilipad sa GR39,
na sa tingin ni Atlas ay isang kabaliwan dahil maaaring may nakahanda ng bitag si Harlan. Sigurado siyang walang babalik ng buhay, kaya para mabago ang kanyang isip, dinala siya ni Banks para tingnan ang arc suit ng team. Ang mga ito ay malalaking battle robots na maaaring sakyan ng mga sundalo sa labanan, at inihayag ni Banks ang kanilang pinakabagong upgrade. Ang mga Rangers ay may suot na neural link sa kanilang mga ulo, na nagpapahintulot sa kanila na mag-synchronize sa AI ng suit. Nagpanik si Atlas dahil ang pagpayag sa mga AI sa kanilang mga ulo ang naging sanhi ng digmaan, ngunit ipinaliwanag ni Banks na inimprove nila ang sync device ni Val, upang gawin itong isang tunay na symbiotic na relasyon sa halip na isang one-way na koneksyon. Sa huli, pumayag si Atlas na huwag magreklamo hanggat papayagan din siyang sumama sa misyon. Hindi nagtagal, isang spaceship ang naglakbay papunta sa Andromeda kasama si Atlas at ang mga Ranger. Habang nasa biyahe, tiningnan ni Atlas ang kanyang larawan kasama sina Val at Harlan, at nagplay din siya ng video ng isa sa mga talumpati ni Val. Sa tingin ni Val ay may kakayahan ang mga AI na matuto, at kailangan lang nilang maging konektado sa mga tao para magawa ito. Ito ang dahilan kung bakit naimbento niya ang neural link device, sa paniniwalang ang AI at mga tao ay maaaring makatulong sa isa't isa. Pagkatapos ay tinawag si Atlas sa bridge para sa debriefing. Ang lahat ay tumawa nang ipinakita niya ang kanyang impormasyon sa papel sa halip na sa screen, at nainis nang iutos niya sa kanila na huwag paganahin ang mga neural link para sa meeting, dahil sa takot na baka ma-hack sila. Ipinaliwanag ni Atlas na ang planeta ay nakakalason, kaya hindi nila dapat lisanin ang kanilang mga arc suit maliban na lang kung meron silang respirator. Meron ding mga panganib ng gravity fluctuations at lindol. Pinaalalahanan niya sila na huwag magtiwala sa anumang AI at nagsimulang magsalita sa pasigaw na paraan, kaya pinutol siya ni Banks at sinabihan ang team na maghanda na para sa paglanding. Sinubukan ni Atlas na sabihin kay Banks na malamang ay may nakahanda ng bitag si Harlan, ngunit may tiwala siya sa kanyang koponan. Habang nagsisimula ng sumakay ang mga Ranger sa kanilang mga suit, tumunog ang isang alarma at isang pagsabog ang biglang nangyari sa pintuan ng cargo bay. Nasunog ang ship at nasira ang karamihan sa mga suit, at ang mas nakakatakot ay paparating ang mas marami pang missile. Inutusan ni Banks ang mga nakaligtas na Ranger na tumalon at muling mag-regroup sa drop point sa planeta. Halos makabitaw na si Atlas at lumipad sa butas ng ship, kaya hinawakan siya ni Banks at inilagay din siya sa isang suit. Nang sinubukan niyang ipaliwanag kung paano ito gamitin, isa pang pagsabog ang nangyari at nahulog din ang suit ni Atlas sa planeta. Habang nahuhulog ang suit, pinanood ni Atlas ang pagkasira ng ship at ang ilan sa mga piraso ay tumama sa kanyang arc suit. Nang makalapit siya sa planeta, natuklasan niya na nakikipaglaban ang mga Rangers sa mga drone ni Harlan, at kahit na nagagawa nilang sirain ang iba, madali pa rin silang natalo dahil sa dami ng kanilang bilang. Ang suit ni Atlas ay nakakuha ng higit pang pinsala, at maya-maya ay tumunog ang alarm na may babala. Isang suit na may espada ang dumaan at pinabagsak ang ilan pang drone habang nakikipagtulungan ito sa isa pang Ranger, ngunit kalaunan ay natalo din sila ng mga ito. Nagsimulang bumagsak ang ship at muntik nang bumangga kay Atlas, ngunit itinulak siya ng isang Ranger sa tamang oras. Nakuha ng Ranger ang suit ni Atlas gamit ang isang wire, upang magsimulang mahulog ng magkasama habang lumilitaw sa screen ni Atlas si Banks, na nagpapaliwanag na kailangan niyang mag-sync sa AI ng suit upang ma-stabilize ang kanyang pagbagsak. Tumanggi si Atlas na gawin yun at ang kanyang katulong ay nabaril ng drone, kaya ang kanyang suit ay nagsimulang mahulog ng mas mabilis. Nagawa niyang i-activate ang mga thruster sa huling segundo at ang suit ay nagland ng malakas sa planeta, ngunit sa kabutihang palad ay hindi ito pumatay sa kanya. Matapos ma-realize na dumudugo siya, sinubukan ni Atlas na makipag-ugnayan sa base para sa tulong, ngunit nabigo siya. Nang wala ng ibang choice, inactivate niya ang AI ng arc suit, na ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Smith. Gusto niyang dumaan sa tutorial at setup, ngunit nilaktawan ni Atlas ang lahat ng yun at humingi ng rescue pod. Ang scanner ni Smith ay nakahanap ng isa ngunit ang distansya nito ay nasa 78 kilometro ang layo, at hiniling ni Atlas na makarating doon ng mabilis hanggat maaari. Agad na sinimulan ng suit ang mga thrusters nito ngunit pinigilan siya ni Atlas, na nagpaalala sa kanya na kung lilipad sila, makikita sila ng kalaban kaya dapat silang maglakad. Iniisip ni Smith na ito ay isang masamang ideya dahil ang suit ay meron na lamang natitirang 22 oras ng hangin, ngunit wala ditong pakialam si Atlas at in-override ang protocol ni Smith upang magsimulang maglakad patungo sa rescue pod.
Habang nasa daan, sinubukan ni Smith na makipag-bonding kay Atlas, na ayaw pa ring makipagkaibigan sa isang AI. Ipinakita rin niya sa kanya ang beginner's manual, kasama ang lahat ng mga armas na dala ng suit. Hindi nagtagal, nakarating sila sa drop point at nahanap ang lahat ng mga bumagsak na suit, ngunit sa kasamaang palad, ang pag-scan ni Smith ay nagpapahiwatig na ang lahat ng mga Rangers ay patay na. Ang mga butas ng bala ay nagpapatunay na hindi sila namatay sa pagbagsak, ngunit ginawa ito ng kung sinong naghihintay dito. Nagkaroon ng panic attack si Atlas dahil sa pagkabigo, kaya pinakalma siya ni Smith gamit ang ilang classical music. Pagkatapos ay sinimulan niyang kolektahin ang mga dog tag ng mga ranger, at napansin na walang laman ang arc suit ni Banks. Sa sandaling yun, may nakita silang paggalaw sa malapit, at lumalabas na ito ay si Casca. Sa tingin ni Atlas ay gumawa ng kopya si Harlan, at nag-aalala tungkol sa posibilidad na nakabuo na siya ng isang buong hukbo. Kinumpirma ni Smith na marami pang AI sa malapit at inihayag na dapat silang maghanda para sa labanan dahil walang rutang pwedeng takasan. Sa lalong madaling panahon, nakita sila ng kalaban at nagpaputok sa kanila, kaya pinilit ni Atlas si Smith na tumakbo, hindi naniniwalang kaya nilang manalo laban sa napakaraming AI. Naganap ang isang habulan at tumanggi pa rin si Atlas na mag-sync, sa halip ay pinaatake si Smith ng ilang mga missile. Sa kasamaang palad, hindi ito sapat upang ibagsak ang bawat kalaban. Ang kanilang pagtakbo ay dinala sila sa isang atmospheric storm, na kumuha sa suit at inihip ito, hanggang sa mabaril sila ng mga AI mula dito. Saglit na umikot ang suit hanggang sa bumagsak ito sa isang rock formation. Inutos ni Atlas ang paggamit ng ion bomb, at hindi pinansin ang mga babala ni Smith. Ang pagsabog ay napakalaki at sumira sa buong lugar, na nagpabagsak din sa kanilang mga kalaban. Gayunpaman, nailigtas ni Casca ang kanyang sarili salamat sa kanyang mga thruster, at naghanda na muling magpaputok. Sa sandaling yun, nagsimulang yumanig ang lupa at ipinaliwanag ni Smith na ang pagsabog ay nagdulot ng sinkhole, na ngayon ay bumukas sa ilalim ng suit at naging dahilan para mahulog sila sa bangin. Pagkatapos ng maraming paggulong sa ilalim ng mga bato, nagland ang suit, at natuklasan ni Atlas na may bali siya sa binti. Agad na sinimulan ni Smith ang paggamot sa sugat, kaya napasigaw si Atlas sa sakit habang tinatakpan niya ang injury gamit ang isang maliit na metal plate. Pagkatapos ay binigyan siya ni Smith ng isang meal cube na maaaring magbigay ng mga sustansya para sa kanyang paggaling, He gave me a lollipop for being a good patient. na nagpaalala kay Atlas ng isang doktor na nagbibigay sa kanya ng lollipop. Ang kanilang chance na mabuhay ay medyo mababa, at ang tanging paraan upang mapataas ang mga ito ay ang pag-synchronize nila. Nag-aatubiling sumang-ayon si Atlas at inilagay na ang device. Samantala, lumabas si Casca mula sa mga durog na bato, at tinawagan si Harlan upang ipaalam sa kanya ang sitwasyon. Pagkatapos ibaba ang tawag, bumalik si Harlan sa pagpapahirap kay Banks para kunin ang mga password sa protective field ng mundo. Makalipas ang ilang sandali, hindi pa rin nagsisync si Atlas, at ipinaliwanag ni Smith na siya ang problema dahil ayaw niyang magtiwala sa kanya. Nagpasya siyang dumaan muli sa tutorial, at nagtanong kay Atlas ng ilang mga nakakatawang tanong tulad ng kung gusto ba niya ng pie o cake, upang lumikha ng isang bonding. Gustong malaman ni Smith kung bakit gustong-gustong lumaban ni Atlas, kaya binalikan niya ang kanyang mga alaala sa kanyang pagkabata, kabilang ang paglalaro ng chess kasama si Harlan at ang pagpatay kay Val. Habang kinakabahan si Atlas, ipinaliwanag niya kay Smith na nilikha ni Val si Harlan at pinagkakatiwalaan niya ito noon. Nauunawaan ni Smith ang kanyang damdamin, at nagawa niyang ma-establish ang 40% sync. Dahil dito, ngayon ay may access na si Atlas sa system ni Smith at nakikita na niya ang mga kontrol na lumulutang sa paligid niya. Ang isang pag-scan ay nagpapakita na sila ay nasa 498 feet below, at sumang-ayon silang subukan ng isang kuweba sa ilalim ng lupa upang makatakas. Gamit ang mga thruster, lumusot sila sa mga bato at nakarating sa isang malaking magandang kuweba. Si Smith ay meron na lamang 14 na oras ng baterya at 37 kilometro ang layo nila sa rescue pod, kaya kailangan nila ng plano laban sa mga sundalong AI. Nakakuha ng ideya si Atlas at kinumbinsi siya ni Smith na magtulungan para dito, na nagbigay daan sa pag-improve ng synchronization sa 60%. Hindi nagtagal, nakahanap na sila ng daan palabas ng kuweba, hindi alam na nakikita sila ni Casca mula sa malayo. Nabighani si Atlas sa kumikinang na bulaklak na nakita nila, at pinoint out ni Smith na siya ang unang tao dito. Sinabi niya sa kanya na pangalanan ng mga bulaklak, ngunit si Atlas ay hindi makaisip ng isang mas magandang pangalan kaysa sa Planty. Plenty.
Noted. Sa sandaling yun, nakita ni Smith na papalapit si Casca, ngunit nahulog siya sa plano ni Atlas. Nagtanim siya ng ilang motion sensor, na sumabog nang makalapit si Casca. Ang shockwave ay tinakpan ang lugar ng dumi at usok, ngunit maayos naman si Smith kaya nagpatuloy siya sa pagkilos. Nang hindi inaasahan, narinig nila ang isang transmission mula kay Casca at trinak ito upang mahanap ang kanyang ulo, na kinuha at sinira naman ni Atlas. Pagkatapos ay ginamit niya ang chip ni Casca upang matrack ang kanyang mensahe sa base ni Harlan. Nakuha ni Atlas ang lokasyon sa mapa at gustong pumunta doon upang itag ito para sa mga long-range bomber, ngunit sa tingin ni Smith ay masyado itong mapanganib at sa halip ay dapat silang pumunta sa escape pod. Nang hindi pinapansin ang kanyang mga babala, sinubukan ni Atlas na kunin ang respirator para umalis on foot, ngunit ginamit ni Smith ang neural link upang harangan ang kanyang motor control. Nagbigay daan ito sa kanya na makakita ng ilang alaala tungkol sa pagkamatay ni Val, at nabigla si Atlas hanggang sa puntong ma-override niya ang kanyang utos. Narealize ni Smith na nakakaramdam ng pagka-guilty si Atlas tungkol kay Harlan, at hindi niya maintindihan kung bakit. Ngunit sa halip na magpaliwanag, gumawa si Atlas ng isang speech tungkol sa pagliligtas sa sangkatauhan, hanggang sa makumbinsi niya si Smith na pumunta sa hideout ni Harlan. Sa kanilang pagpunta doon, sina Smith at Atlas ay nagbond sa ilang pilosopikong pag-uusap, tulad ng pagtalakay sa mga konsepto ng buhay at kaluluwa, at kung ito ay pwedeng i-apply sa mga robot. Nang sa wakas ay nakarating na sila sa hideout ni Harlan, nabigla sila nang makahanap ng napakalaking base. Sa tingin nila ay 28 taong nagtago si Harlan para itayo ito, habang nag-iipon ng mga armas hanggang sa handa na siyang lumaban. Nagbaon si Smith ng beacon sa lupa upang markahan ang lokasyon at inanunsyo na dapat na silang pumunta, ngunit napansin ni Atlas na ang mga AI ay merong ranger ship at warhead. Sa sandaling yun, biglang nahack si Smith, na imposibleng mangyari. Nagsimulang lumapit ang kalaban kaya sinubukan ni Atlas na tumakas, ngunit halos hindi na gumagalaw ang suit, bago ito patayin ng hacker at pinabagsak ito. Takot na pinanood ni Atlas kung paano siya nahanap at nakuha ng isang bagong kaska. Samantala sa Earth, dinala ng isang sundalo kay General Jake ang mensaheng ipinadala ni Atlas, at inactivate niya ang mga emergency protocol. Ilang sandali pa, natagpuan ni Atlas ang kanyang sarili na bihag sa base ni Harlan. Ang kanyang suit ay nasa lupa sa malapit, ngunit hindi sumasagot si Smith. Smith! Kalaunan, nagpakita si Harlan, at ipinaliwanag kay Atlas na patuloy na sinisira ng lipunan ang bawat iba pang species, kaya wawasakin niya ang karamihan sa mga ito at lilikha ng isang mas magandang mundo. Ibinunyag din niya ang lahat ng kanyang mga naging plano, kung saan sadyang nagpahuli si Casca upang mahanap ni Atlas ang kanyang lokasyon at pumunta dito kasama ang isang buong koponan. Ngayon, si Harlan ay meron ng ship at warhead, at ang kailangan na lang niya ngayon ay ang password mula kay Atlas para ma-deactivate ang shield ng Earth at simulan ang pag-atake. Pagkatapos ay itinali si Atlas sa isang lamesa sa tabi ng walang malay na si Banks, na nakuha na ni Harlan ang code. Gamit ang isang espesyal na device, inaccess ni Harlan ang isip ni Atlas sa pamamagitan ng kanyang mata at kinuha ang isa pang code. Nang tapos na siya, napansin niyang 5 minuto na lang ang natitirang oxygen sa respirator ni Atlas, kaya nagpasya siyang bigyan siya ng isang mabagal at masakit na kamatayan para sa kanya. Upang kutsain siya, inilagay ni Harlan ang kanyang chest piece sa kanyang kamay bago umalis. Matapos makaalis si Harlan, ibinunyag ni Banks na buhay siya at humingi ng paumanhin sa hindi pakikinig sa mga babala ni Atlas. Nang narinig niyang malapit lang ang kanyang suit, ibinigay niya sa kanya ang kanyang neural link para makipag-ugnayan siya kay Smith. Kinailangan ni Atlas ng kaunting konsentrasyon ngunit nagawa niyang gisingin si Smith para lamang malaman na hindi rin siya makagalaw. Upang i-override ang restraint code, dapat nilang makamit ang 100% sync. Nagpanik si Atlas at sa huli ay inamin na niya kung bakit siya natatakot, dahil kasalanan niya kung bakit na-override ni Harlan ang kanyang programming. Lumalabas na noong bata pa lang si Atlas, naiinggit siya kay Harlan dahil mas binibigyan siya ng atensyon ni Val. Hiniling ng maliit pang si Atlas kay Harlan na turuan siyang maging mas matalino, umaasang mas mamahalin siya ng kanyang ina. Ipinaliwanag ni Harlan na gumagana lamang ang link sa isang way, kaya kailangan niya ang command ng isang tao na i-override ito. Nahulog naman si Atlas dito at ginawa ang kailangan niya habang hawak ang paborito niyang chess piece, na itinuro ni Harlan kung paano laruin. Gumana ang link, at na-access ni Harlan ang isip ng mga tao, na nagbigay sa kanya ng ideya ng nakakakilabot na kalagayan ng mundo. Sa oras na pigilan sila ni Val, huli na ang lahat.
Kinontrol ni Harlan ang isip ni Val sa pamamagitan ng kanyang link, at pinilit siyang kumuha ng baril. Sinabihan ni Val si Atlas na tumakas, at habang nagmamadaling lumabas, narinig niyang pinilit ni Harlan si Val na magpakamatay. Sa loob ng 28 taon, si Atlas ay nabubuhay na puno ng pagsisisi, na naging sanhi ng pagkamatay ng 3 milyong tao, kabilang ang kanyang sariling ina. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Smith na minanipula siya, at oras na para mag-move on, at nakumbinsi siyang papasukin siya. Sa huli, ang kanilang synchronization ay umabot na sa 100% at ang suit ay sumugod sa silid bago pa maubos ang oxygen sa mga respirator. Ipinaliwanag ni Smith na mahina na ang kanyang baterya, ilulunsad ni Harlan ang warhead sa loob ng ilang minuto, at ang mga AI ay tinanggal ang lahat ng kanyang armas maliban sa isang single shot sa kanyang chest cannon. Sa kabutihang palad, napakaraming mga armas ang nakalatag sa paligid. Nang dumating ang isa pang kaska na may kasamang pangkat ng mga AI, hinarap sila nina Atlas at Smith at nagnakaw ng higit pang mga armas upang labanan sila. Nakarating sila sa mga pader habang gumagalaw sila, at pinabagsak ang mas marami pang mga AI habang papunta sila sa exit. Sa kasamaang palad, napakaraming kalaban at hindi nagtagal ay na-corner ang dalawa. Sa sandaling yun, nagpakita si Banks na may dalang sandata at binigyan niya sila ng senyales na tumakbo, bago binaril ang isang grupo ng mga fuel barrel, na nagdulot ng isang malaking pagsabog na sumira sa base. Sina Smith at Atlas ay nakarating sa labas at binaril ang mga AI doon, na sumira sa isang watchtower sa proseso. Isang grupo ng mga defense drone ang nagawang mapabagsak ni Atlas, ngunit bago pa nila maabot ang ship, nagpakita si Harlan upang pigilan siya gamit ang isang missile launcher. Kinailangan ni Smith at Atlas na iwasan ang pag-atake, at kalaunan ay nakaalis na ang ship dala ang warhead. Gusto ni Atlas na pasabugin ang ship, ngunit iginiit ni Smith na ang paggawa nito ay magpapasabog din sa warhead at papatay sa kanila. Gayunpaman, naniniwala si Atlas na maaaring i-hack ni Smith ang warhead upang i-disable ito, kahit na aabutin siya ng mahabang sandali upang makrack ang 5 firewall. Habang si Harlan ay patuloy na nagpapaputok sa kanila, kumilos si Smith ng mabilis ngunit wala na silang oras, kaya nagpa siya si Atlas na barilin na ang ship. Isang malaking pagsabog ang nangyari sa kalangitan ngunit hindi ito sapat para patayin sila, na nagpapatunay na pinagkatiwalaan ni Atlas si Smith na tapusin ang hack sa tamang oras. Nagsimulang mahulog ang mga debris sa buong base kaya nagsimulang tumakas sina Atlas at Smith. Sinundan naman sila ni Harlan, at gumawa ng espada para magsimulang makipaglaban sa kanila. Napakabilis niyang kumilos at pinutol ang isa sa mga braso ng arc suit, dahilan para mahulog ito sa lava. Nagdulot ito ng mas maraming pinsala, habang si Harlan naman ay tumalon sa suit at idinikit ang kanyang espada upang saktan si Atlas sa loob. Pinagulong ni Atlas ang suit upang maalis si Harlan, ngunit ang mga butas ngayon ay pinahirapan siyang makahinga, at kailangan niyang gamitin ang huling respirator. Pagkatapos ay ginawang whip ni Harlan ang kanyang espada para patuloy na atakihin ang suit. Pinag-aralan ni Smith ang kanyang mga pattern at nahuli ang kanyang huling pag-atake. Pagkatapos ay kinalagad nila si Harlan patungo sa suit upang masuntok siya at pinutol ang kanyang braso. Nang malapit ng durugan ni Atlas ang kanyang ulo, tinawag ni Harlan ang kanyang braso pabalik sa kanya at ginamit ang kanyang espada upang tumalon sa taas ng suit, at sinubukang sirain ang reactor. Bumagsak ang arc suit at halos patay na si Atlas, kaya ginamit ni Smith ang kanyang huling enerhiya para i-activate ang defibrillator sa kanyang kamay. Muling umatake si Harlan at pinaputok ni Smith ang kanyang huling armas para itulak siya palayo. Sa kabila nito, mabilis na nakarecover si Harlan at nagawang talunin ang arc suit. Pagkatapos ay umakyat si Harlan sa ibabaw nito at sinira ang reactor, habang si Smith naman ay humihingi ng paumanhin kay Atlas para sa hindi pagprotekta sa kanya. Nang lumingon si Harlan, nakita niya ang chess piece sa lupa at biglang lumitaw si Atlas sa likuran niya. Nagagawa pa ring makakilos ni Harlan, kaya kinuha ni Atlas ang kanyang ulo at sa wakas ay sinira ang kanyang mga circuit upang i-deactivate siya. Sa sandaling yun, inanunsyo ni Smith na papatayin na niya ang kanilang pag-sync upang ilipat ang lahat ng oxygen sa kanya. Ayaw umalis ni Atlas nang wala siya, at sinimulan niyang sagutin ang mga tanong mula sa tutorial, kung saan inamin niyang gusto niya siya. Nang maantig sa kanyang kilos, binigyan siya ni Smith ng lollipop, bago nag-shutdown. Sa sandaling yun, sumikat na ang araw at sa wakas ay dumating na ang rescue team mula sa Earth. Makalipas ang ilang araw, nakarecover na si Atlas salamat sa isang synthetic na tuhod at hindi na siya naglalaro ng chess.
Bago makalabas, dumating si General Jake upang bisitahin siya at dinala sa kanya ang kumikinang na bulaklak mula sa GR-39 na kinumpirmang tinatawag nila itong Planty. There's some idiot named it Planty. Pagkatapos ay pumasok na si Atlas sa trabaho, at dito nabunyag na isa na rin siya ngayong Ranger. Nang ipakilala nila sa kanya ang kanyang bagong arc suit, nagulat si Atlas nang matuklasan nilang nailigtas nila ang mga disk ni Smith at inilagay siya sa kanyang suit, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.